reflection. At the cross I saw the wickedness in me. At the cross I saw my arrogance. At the cross I saw amazing grace. At the cross I saw you crying. At the cross I saw you praying for me. At the cross I saw your humble heart. At the cross I saw amazing grace. You love me more than I am. You love me in spite of my sinful ways. You love me for who I am. You love me in spite of my selfish ways. At the cross I saw salvation. At the cross I saw your forgiveness to me. At the cross I saw the beauty of faith. At the cross I saw amazing grace. You love me more than I am. You love me in spite of my sinful ways. You love me for who I am. You love me in spite of my selfish ways. You love me more than I am. You love me in spite of my sinful ways. You love me for who I am. You love me in spite of my selfish ways. You love me in spite of my selfish ways. Okay, tayo po'y manalangin muna. Ipon natin ang ating mga ulo. Hallelujah. O dakilang Diyos na mapagpalang Ama, minsan muli ang pinagpapasalamat Lord sa umagang ito na minsan pa tinipon mo kami na magsabi sa amin na 2 o 3 na magkatipon sa laki ng pangalan, ikaw na Diyos sa aming kalagitnaan. At Lord, nandito kami sa umagang ito upang pag-usapan ng iyong mga salita. At tunay Lord, na itong siyang magpaalan ito at magbigay ng kapahayagan. At doon din Lord sa mga magikinig at manonood ng gawain na ito
through internet o video, ikaw na pong bahalang magpaunawa sa kanila kung anong nais mong dalhin na mga mensahe sa amin muli sa umaga nito. Panginoon, basabasan mo ang mga salitang aming po pag-uusapan at i-bless mo ito nang maintindihan namin ang mga kapahiyagan na nais mong ibigay sa amin sa umaga nito. Panginoon, kinukumit namin sa inyo ang lahat ng ito. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. At muli, magandang umaga sa bawat isa at ganun din sa mga kapatid na sumubaybay ng daang pag-aaral, nanood at mayroong nag-subscribe. At ito yung pangalawang beses na kami ay magagader ng gawain na ito at naway pagpalain ng Diyos ang mga mensaheng inyong masusubaybayan sa umagang ito. Guys, kung talakayin ang isang paksa na subang napakahalaga at lalong-lalo na sa mga nag-aaral ng Biblia, naway maintindihan natin ang nais ng Diyos na ibigay sa ating kapahayagan sa umagang ito. At nais kong talakayin ang isang paksa na ito'y kakaibang paksa na mapapakinggan ang bawat isa. Siguro sa mga kapatid na nasa denominasyon, hindi ko alam kung ito'y natatalakay nila, pero nais ko na ito'y bigyan nyo ng pansin at ito'y pag-pray nyo sa Panginoon na maunawaan nyo ito. At nais ko itong dalhin sa inyo at naway maunawaan nyo mga bagay na ito. At nais kong basahin ang isang teksto na pagbabatayin natin ang ating pag-aaral sa umagang ito. Nais kong buksan sa Genesis chapter 3 verse 1. At ganito pagkasabi, "Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest you die." So dito makikita natin ang pagkabasa nito. At ang title nga natin ng serpent seed, yung tayo tututok. Now, marami nang nag-explain at bukang bibig na ng tao. Common knowledge na ito na ang kinain ng tao kaya nahulog ng kasalanan ay mansanas. At hanggang ngayon, yan pa rin yung nananatiling kaisipan ng tao. Pero dito sa binabasa kong Bible, wala akong nakikitang mansanas dito na in-specify. Kasi kung meron, para man napaka naman, no? Kumain lang ng mansanas. Ngayon ang mundo ay ganito na yung kalagayan dahil sa mansanas. Pati eternal life ay nawala. Sumama ang mga tao, ugali ng tao, mga nilikha ng Diyos dito sa lupa na mga dapat kainin ng tao, lahat ay sira ng dahil sa mansanas. Nakakabili naman tayo ng mansanas pag kinain natin ito, nabubusog ka lang naman, wala naman epekto sa'yo. Tapos dito sasabihin natin ang dahilan ng kasalanan ng tao ay mansanas. So dito kung titignan natin sa Genesis 2:9, ganito pagkasabi sa Tagalog, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakaglulugod sa paningin at mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya nga dito may tatlong puno na nakikita tayo dito sa verse. Mayroong 3 trees na nandun.
Ang isa literal tree, yung isa ay tree of life, yung isa ay tree of knowledge and good and evil. Itong literal tree, yung mansanas dito mo ilagay sa literal. Pero yung isang tree at saka pangalawang tree, siguro hindi na literal tree yan. Dahil tinutukoy niyan ay ito ay figure of speech na mayroong pinatutungkulan. So, tingnan natin ano ba ibig sabihin ng tree na pinatutungkol dito. Dito sa Book of Numbers, sa aklat ng mga bilang, chapter 24, verse 6. Sabi ni Balaam patungkol sa Israel, gaya ng mga libis na nalalatag, gaya ng halaban sa tabi ng ilog, gaya ng liniyos na itinanim ng Panginoon, gaya ng puno ng sedro sa siping ng tubig, ay aagos mula sa kanyang pag-iigib. Ito, sabi na, gaya ng halaban as the valley are the spread forth and gardens by the river side, as the trees of Lenos which the Lord hath planted, and are cedar trees beside the waters. Si Balaam, sinabi niya na ang Israel ay para daw puno. So, ibig sabihin, kung figure of speech, ang tree dito na nandito ay pertain sa tao. So, dito, ang tree, o ang tree of life, so sa Garden of Eden, ay persona. Yung isa pa, dito sa Isaiah, kaya sa Psalms 1, blessed is the man that worketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, in his law that he meditate day and night. And he shall be like tree planted by the rivers of waters, that bringeth forth his fruit in his season, but his leaf also shall not wither, and whosoever he doeth shall prosper. So inalintulad na naman dito ang tao sa puno na nagbubunga. So dito kung titignan natin, yun na ngayon nangyari doon, di ba? Ito pinatutungkulan ay tao. Kaya dito sa binasa natin, makikita natin na parang wala naman yata tayo nakikita dito ng kinain ng tao kasi wala pa namang curse nung magsimula eh. So lahat ng puno, sabi ng Diyos, bunga ng puno ay makakakain kayo. Mayroon bang batas na nilabag ang tao ron nung kumain sila ng bunga? Samantalang sinabi dun sa literal fruit, lahat ng bunga ng punong kahoy ay pwede kayong kumain kasi lahat yan ay mabuti.
So kung nakakain ka doon ng mansanas, paano naging nalabag mo yung salita ng Diyos doon? Sinabi doon na pwede yung lahat kainin, yung literal. Ang pinagbawal ay dito. Kung ang tree of life ay may natutungkulan ay tao, ang tree of knowledge, parehas din siya, persona rin siya. So, sino ba ang tree of life? What is the tree of life? So, tingnan natin. Dito sa John, sa John chapter 6, sabi ng Panginoon dito, ako ang tinapay ng buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ang kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. O dito, kiniklaim ng Panginoon dito na akong tinapay ng buhay na galing sa langit. So pag sinabing tinapay ng buhay, literal ba na tinapay yung binabanggit niya o spiritual na bagay? So, pinagbawal na huwag niyong kainin. So, yung eat na salita doon, dito literal pwede. Pero pagdating dito na huwag niyong kanin, kasi dito pinatutungkol, eat means to partake. Katulad ko, nagsasalita ako. Kapag ito'y pinartik mo, ibig sabihin pinaniwalaan mo, bahagi mo na ito. Halimbawa, niloko kita, at naniwala ka, malalaman mo na lang pagdating ng araw na naloko ka. So pinartik mo kasi, pinaniwala mo yung sinabi ko, parang ganyan. Ngayon kung katotohanan naman ang sasabihin ko si pinartik mo, magiging bahagi mo ito. So dito, dahil hindi literal ang binabanggit dito, as truth knowledge, nung pinagbawalan silang kumain, huwag kumain, at dito sa chapter 2, 3 ng Genesis, kinain nila yung bunga. Kinain nila yung bunga. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulubod sa mata at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumutis siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. So, nung ito'y pinartake nila, ito na naging problema. Alam niyo ba, nung partaking ng tao diyan sa forbidden fruit na yan, yan ang naging dahilan kaya ganito ang mundo. Siyang naging dahilan kaya tayo ay nahihirapan. At ng sumpa ay nandito sa lupa. So kung literal na bunga yun na mansanas, parang malayo ayon dito sa ating binabasa. Diba? Tingnan natin. Yung ito pinartake nila, tingnan natin. At dito nililitaw. Kasi parang nakakapanibago pag sinabing serpent seed, yung serpent nagkaanak. Kasi yung knowledge na wag ipakain sa kanila, anong knowledge yun? Anong kaalaman ito? Nung ito'y pinartake, nagkaganito. Hindi sana kung literal na bunga yan, kinain nila, ang sinumpa sa kanila yung labi nila. Pero dito, tingnan natin. Kinain nila. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y hubad. Halimbawa, ikaw, may damit ka, kumain ka ng mansanas. Pagkakain mo ba, naalaman mo ba na ikaw, magbibigay ba sa'yo ng karunungan nyo para malaman ikaw ay hubad? Nilikha naman sa Adan at sa Eva, wala naman silang mga damit sa Garden of Eden. Dahil wala pang lust at that time.
Hindi nila alam na sila'y hubad. Pero pa nung ito'y nakain nila, na-partake, bakit? Ganun ang sinabi. Nadilat silang kapwa at kanilang nakilala sila'y hubad. Kaya nandito na. Sabi ng Panginoon, tinatawag na sila ng Panginoon sa verse 9. Dahil na-partake na ito, huwag niyong kalilimutan na sinabi ng Panginoon, huwas na ito inyong kainin, that day, you die. Nung kanila bang nakain ito, sila ba'y namatay kaagad? Ano bang death yung sinasabi niya? Once ito'y na-partake. Yun ang naging dahilan lahat ng problema. So, ibig sabihin, dahil ang tree of life ay source of life, sa kanya nang galing ang literal fruit, na source of life natin sa physical, at siya rin ang source of life. Yung breath of life na nasa atin, na pag hinihinga natin, yan hindi galing sa kanya. At ang isa na nawala, at kaunang-unang nawala sa tao, ay yung eternal life. Kasi sa kanya rin galing ang eternal life. So, nung ito'y nakain, yung eternal life, ang nung nawala sa tao, at ito'y nawala sa tao. Diba? Kaya dito, pagdating dito sa gospel, ibinabalik ng Panginoon, diba? Dito sa gospel, ako ang tinapay ng buhay. Pero yung tinapay ng buhay na sinasabi niya, yung tinanggihan ng tao doon sa pasimula. Kasi nireject ng tao, what is sin? Sin is unbelief. Nung sila'y nagduda sa Garden of Eden, yun ay kasalanan na yun. Yung sinabi, wag niyong i-partake. Nagduda ka pa lang doon sa salita na yan, yan ay death. Yun ay kasalanan. At ang naging bunga nito, ito yung pag-uusapan natin dahil yun yung knowledge na na-partake nila doon sa tree of knowledge of good and evil. Yan na, may idea na kayo bakit pagka-partake, nakilalang sila hubad. Doon sa Garden of Eden, sige, burahin ko na to. Tatlo ang involved. Una, si Adam. Pangalawa, si Eve. Pangatlo, ang serpent. Pero bago dyan, ilalarawan natin muna, o kaya sige, dito na muna. Tatlo lang naman ang nandun sa Garden of Eden. Natural, involved sila lahat sa kasalanan na nangyari doon sa Garden of Eden. Unahin natin yung babae. Kasi siya una nagkasala sa 3:16. At sinabi niya sa babae, pararamin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay papahinuod ang iyong kalooban at siya ay magiging Panginoon sa iyo. So dito, kaya pala ang babae, once na ito nanganganak, ito may curse doon sa sinapupunuan. Dahil dito sinabi dito, pararamihin kong lubha ang iyong panganganak. Bakit na-involve dito yung panganganak? Hindi ka nakikita kung bunga. Maglilihi ka ba kung bunga lang ng punong kahoy yung kinain mo? Diba? Bakit dito, mayroon ng paglilihi na binabanggit? So, yun ang curse dun sa babae. At yun, isa pa doon, dati, hindi naman po pwede maging Panginoon yung lalaki ron. Pero pagdating dito na siya nagkasala, magiging Panginoon niya na yung lalaki. Papailalim siya doon sa lalaki. Dito naman kay Adam, 17. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa ng dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa mamamagitan ng iyong pagpapagal at lahat ng araw ng iyong buhay. So, dati hindi naman walang curse ang lupa. Libre mong kainin lahat ng itininim ng Diyos doon sa parang libre yon.
Hindi na kailangan diligan kasi ang earth ay perfect at that time. Ano mang bunga na inutos sa Diyos na kainin mo, lahat yung pwede mo makain. Kasi wala pang curse. Pero because of sin, anong sinabi kay Adam? Curse is the ground for thy sake. Kaya ang lupa, kung sa nagtanim ka, mangangailangan ka pa ng pataba. Mangangailangan ka pa ng fertilizer. Kasi nandyan yung mga kulisa, balang, kasi may curse ang lupa. Akala nyo kumakain tayo para tayo mabuhay? Hindi. Kumakain tayo para mamatay. Kasi ang kinakain natin ay may curse. Kaya pinag-utos ng Diyos, ng Panginoon na once na kayo kumain, pag-pray nyo muna upang ang curse nandyan sa pagkain na yan ay mawala. Kaya tinuturuan tayo manalangin bago kumain at magpasalamat. Kasi dito, may curse ang lupa. At nawala rin yung tinatama sa atin ni Adam. Hindi na kailangan magtanim ni Adam. Perfect ang katawan niya. Perfect ang lupa. Kakain na lang si Adam. Nawala rin yung benepisyo sa kanya. Kasi at that time, pinutol sa kanya. Dati hindi na kailangan magtanim. Pero dito, inuutusan na siya magtanim. At maghanap buhay. At ang anong sinabi dito? Hanggang sa ikaw ay ano? Malagutan ng hininga. Biro mo yung breath of life na ibinigay sa kanila ng libre, dito ay mayroong expiration na. Mayroong expiration. Depende na lamang sa Diyos kung ilang taon mag-i-expire yung binibipisyohan natin na hininga. Hindi natin alam. Sa mga tao nakikinig, di nyo alam kung ang Diyos ang nagtalaga sa atin, kung hanggang kailan expiration, ang hininga na tinataglay natin. Hindi porket ikaw ay humihinga, okay na sa atin yon. Pero mas ito'y pinutol ng Diyos, wala kang magagawa. At ang isa sa importante sa lahat na nawala sa kanila, ay yung eternal life. Kung nawala, yun ang benepisyo na nawala sa kanila nung sunay nagkasala. That day, you die. Unang death na nangyari, separation from God because of unbelief. Pangalawa, yung lupa, may curse ang lupa, kaya ang mga tao nahihirapan sa paghahanap buhay. Pangatlo, yung breath mo, hiram lamang ng Diyos yan. Ang Diyos ang may hawak ng lahat pagdating sa breath of life na nasa atin. Diba? O nakita nyo, ang binunga ng kanilang unbelief sa Panginoon. Ngayon, dito na, dahil serpent ang ating pinag-uusapan, at kay serpent naman, dito yung serpent na topic natin. Nang unawa kagad natin, ahas. Ahas kagad. Kumain ng mansanas, nandun yung ahas, nakapulupot dun sa puno. Ganon yung pagdidisip ng tao, ng mga mangangaral sa tao. Ngayon, tingnan natin ginawa sa ahas. Sinabi ng Panginoon, Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito. Kung ahas na literal ito, bakit kinakausap ng Diyos? Di ba naiisip yan? Bakit siya kinakausap ng Diyos? Ikaw ba literal ahas kakausapin mo, sasagot ba sa iyan? So ibig sabihin may pandinig ito. May tenga siya. Kasi dun sa takriwan, kinakausap din ni Eve. Close siya sa tao. Kaya ang serpent, ito yung ilalarawan natin siya. Una, siya ay close sa tao. Kasi nakikipag-usap si Eve sa kanya, hindi close siya. He could reason in talk. Nakakapag-rason siya eh. At nakakapagsalita. So, ibig sabihin ko nakakapagsalita, mayroon siyang vocal cord. Katulad natin. Kasi wala akong vocal cord, hindi niya ako maririnig. So dahil may vocal cord siya, nagsasalita siya. Siya rin na upright creature. Matuwid. Kasi wala pa namang curse dyan. So ibig sabihin, parang alipin siya ng tao. Nakakausap nga ng tao eh. Di ba? At ang nilalang na yan,
ay nasa pagitan ng chimpanzee at saka ng tao. So, nawawala yung especie na yan ay nawawala. Kaya nga ang saya sa ilito, hinahanap nilang especie na yan, hindi nila makita. Kasi yan ang missing link na hinahanap ng science, hindi nila makita-kita. Mamaya, ang dahilan kung bakit. Pero siya ay pure animal. Ang pinakamataas na hayop na makikita natin dito na nabubuhay ay chimpanzee. Pero itong serpent na ito, nung nangyari ang kasalanan, nawala na ito. Ang dahilan na ito. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ang higit ng bawat ganid sa parang, ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alubok ang iyong kakanin sa lahat ng araw ng iyong buhay. Doon pa lamang siya sinumpa. Nung sinumpa siya, doon pa lamang siya naging reptile at gumapang. So, ibig sabihin, binago. Yung anyo niya, bilang nakakatayo, nakakapagsalita, binago siya. Lahat ng buto niya, kaya siya gumapang. So, anong anyo niya, hindi pa siya sinusumpa. Kasi, dahil sa sumpa, kaya siya gumapang. Ngayon, ang ilarawan natin, anong anyo niya, no, siya hindi pa sinusumpa. Ayun nga, nakakapagsalita siya, close to man, so nakakatayo, nakakapagsalita, at tignan mo, sa ay subtle, di ba? Tuso. So, ibig sabihin tuso, matalino. Kaya nga, maraming mga negosyante ay tuso, di ba? Matatalino, kaya mayayaman sila eh. Dito ang serpent, tuso. Kinakailangan gamitan ng katusuhan kasi yung babae, kinakailangan niyang i-deceive. Kinakailangan baguhin niya yung pananampalataya ng babae doon sa tree of life para makalipat siya sa tree of knowledge. Ayan siya. So, ayun nyo, yun nangyari. Na-deceive. So, tingnan natin, dahil serpent seed ang pinag-usapan natin. So, nagkaanak ba ang serpent kay Eve? Dahil pinag-uusapan natin na kasalanan dito ay number 1, unbelief. Pangalawa ay bunga. Ano ba yung sin na nangyari sa Garden of Eden? At bakit ganito ang nangyari? Dito sa Galatians, ito ba ay aksidente ito nung itinala ito? O espiritu rin na nag-utos? Kaya ito matala? Para pagdating ng time na ito, mapag-usapan natin, para natin makita bakit siya inilagay dito. Galatians 5:22 yata yun. Okay, ito. Ay, hindi, 19. Now, the works of the flesh are manifest, which are these. Tingnan nyo, sa 19 ng Galatians 6. Ito ba ay aksidente na inilagay dito? O talagang inuna ito kasi ito yung original sin? Ito yung nauna, adultery, fornication, uncleanliness, lasciviousness. Yan ay work of the flesh. So, ibig sabihin, kung bakit inilagay na number 1, pagdating sa kasalanan ay adultery, dahil ang tao, nung nagkasala, itong especie na ito ay nawawala, at ang Diyos, ayaw niya na magpatuloy yung nangyari na yan, pinutol ng Diyos yan. Kaya kinus tong serpent na ito, kaya siya gumapang. Kaya, tignan natin, sabay nagkaanak. So, dahil ang Bible ay perfect Bible, tignan natin sa 1 John 3:12.
Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula na mga gigibigan tayo sa isa't isa. Hindi gaya ni Cain na siya'y masama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. So, ang Holy Spirit na nakay John ay nangusap patungkol kay Cain, kung kanino siya. At sinasabi dito na siya'y masama. Hindi sinabing naging masama. Siya'y masama. So, ibig sabihin, siya ay under ng tree of knowledge. Ilarawan na natin siya kung sino siya. Tignan natin sa Ezekiel. Kung sino yung tree of knowledge. Dito sa Ezekiel, 36 o 28, 13. Ikaw ay nasa Eden, sa halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuutan, ang sardio, ang topasyo, at ang diamante, ang berilo, ang onyx, at ang jaspe, ang sapiro, esmeralda, at lahat ng mga magagandang bagay nandito sa kanya. Sa 14, ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip na itatatag kita, at upat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng batong mahalaga. So ibig sabihin, si Lucifer, siya yung archangel, ay nasa Eden. So ibig sabihin, kung sinabi ng Bible na siya ay nasa Eden, siya yung inire-represent. Siya yung puno na tree of knowledge na nandun, na pinagbawalan ng tao na huwag kainin, huwag ipartik. So, nakita na natin na nandun. At binanggit ko kanina na si Cain ay anak ng serpente. At kasi dito makikita natin na bago pa si Adam, si Eve ay asawa ni Adam, at na-introduce dito ang programang sex program ang na-introduce. Ang knowledge na mag-ipapartik ng Diyos sa kanila ay yung carnal knowledge pertain sa reproduction ng tao. Dahil kung hindi nila ginawa yan at nakatalaga ka na anak ng Diyos, hindi ka lilitaw sa magitan ng programang ganito. Dahil ang mangyayari, katulad ka ni Adam, na nilikha ng Diyos through spoken word. Hindi galing sa tiyan sa Adam. At si Eve ay galing na sa kanya, kinuha yung tadyang sa kanya, kaya nandyan si Eve, galing siya kay Adam. So, kaya dito makikita natin yung thought dito ni Charles Darwin. Hanggang ngayon hindi pa ito nababasag eh. Yung kaisipan na yun ni Charles Darwin na ang tao ay galing sa unggoy, hanggang ngayon hindi pa ito pinapamalian. Yung thought ni Darwin doon sa evolution. Yun ang evolution of man, ang thought niya, ang tao ay galing sa unggoy. Na dito, wala akong makikita dito na ang tao galing sa unggoy. Kasi sa Genesis 1:26, God created man in His own image. Dinalar lang Diyos ang tao sa wangis niya. Kumbaga, ang pagkikreate sa nila lang. Ang creation ng mga hayop ay iba rin yung creation niya sa tao. Paano ang tao ay galing sa unggoy? Kasi may libro dati yung lolo ko nung siya nabubuhay pa, maliit pa akong bata. Maraming libro sa kwarto niya. Binubuksan ko yung mga libro niya. Yung one time nakita ko doon yung ano ni Darwin. Nakita ko doon yung transformation ng tao from unggoy to man. Yun ang evolution niya. Walang ibang evolution dito na nangyari kundi yung intermingling ng tao sa hayop. Nagkaroon ng intermingling. Yung paghahalo ng lahi ng serpent at saka ng tao.
Yan, naghalo. Kasi yung blood nito at saka yung blood ng tao ay pwede mong i-mix yung blood. Di ba yung sperm, pag ano yan, nagiging blood yan. So ibig sabihin, itong serpent at saka itong babae, kapag ito'y nagsama, pwede silang magkaanak. Pero dahil pinutol yan ng Diyos, wala na yung especie na yan, hindi na nagpatuloy yung ganyang nangyari sa Garden of Eden kasi pinutol ng Diyos. Ngayon, itong chimpanzee, anumang hayop, tirinay na ng science yan, hindi mo pwede paghaluin yung dugo nitong hayop na natitira dito, between man, kasi nawala na yung isa, at saka sa tao, tirinay na yan. At hindi talaga pupwede. Marami tayong nakikita dyan, although na parang ano yan, pinapakita lang dyan, minsan may tao na nang-aabuso sa hayop, minsan baka, kalabaw, baboy, kung ano-ano. Meron ba kayo nabalitaan na nagbuntis yung kalabaw o baka? Wala, kasi hindi po pwede. Ito lamang especie na ito ang po pwede. Kasi yung dugo niya pwede pumalo sa hayop, sa tao. Kaya nagkaanak. Di ba? Nagkaroon ng intermingling. Kaya kinurse. Kaya yan, isang naging dahilan kung bakit ang involved na nawala doon sa Garden of Eden ay life. Nag-intermingling, naghalo yung buhay na tao at sa hayop. Ngayon, sa ating presenting inalalagyan, kinabubuhayan, kapag ang babae o lalaki nagalit, dahil sa ginawa ng isang tao sa kanya, o sino pa man, common na lang, very common, ano na lang yung salitang hayop ka. Di ba? Hayop ka. Animal ka. Demonyo ka. So, ibig sabihin, yung mga katangian ng tao na yan, was na inabuso ng isang tao, ibabatas sa iyo yun. Kasi tama yun. Kasi ang tao, pagdating sa blood, yung ating dugo ay nahaluan na ng dugo ng hayop. Yung blood natin ay hindi na pure. Hindi na pure. Kaya, hindi ba kayo nagtataka kung bakit sa kasalanan ng tao, bakit ang hinihingi ng Diyos na alay o handog ay blood? Kasi kung mansanas, napakadali eh. Mansanas din sana ang, kung mansanas ang dahilan, mansanas din ang pang sword. Pero dahil involved ang blood, o life, dugo rin ang hinihingi ng Diyos na kapalit. Kaya nga, hindi po pwede na kahit tao, pagdating sa blood, na ialay mo ay dugo ng kapwa natin, hindi po pwede kasi yung dugo natin ay mix. Nagmingle yung dugo ng hayop at saka sa tao. Kaya hindi po pwede. Diba? Hindi po pwede. Kaya dugo ng isang inosenteng hayop ang hiningi niya dun sa lumang tipan na sumisimbolo sa dugo niya sa cross ng Kalbaryo. Yun lamang ang pupwedeng panghandog para sa kasalanan ng tao, kinakailangan niyang mamatay. Para ano? Maibalik yung mga dating nawala sa Garden of Eden. Kasi nawala sa Garden of Eden ay eternal life. Ito inaalay niya ngayon sa cross. So, sabi mo kanina, nagkaanak ang serpent. Sige, titignan natin ha. Tignan natin kung paano lumitaw ang serpent. Wala na to. Hindi kasi ano na gano'n. Naghang. Buksan mo nga yung. Yan ang ato.
Sa aklat ni Lucas, one 26 to 35. Ganito pagkasabi. Nang ika-6 ng buwan, ngay sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea. O kaya, iano ko muna itong Genesis 3:15. Palilitawan natin yung serpent kung paano siya lumabas. At pagagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ay dudurog sa kanyang sakong. So, sino yung binhi ng babae? Ang mga mangaral ng denominasyon, kilala din nila yan kung sino yan. Alam nila na si Christ yan. Seed of the woman. Sino naman yung... Paano naman lumitaw? Tignan natin di paglitaw ng dalawang binhi na ito. Seed of the serpent. Ito, sa Genesis 3:15. Dito yung seed of the woman. Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David at Maria na ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kirunan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw ang totoong pinakamamahal ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumasayo." Tatapwat siya'y totoong nagulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglili ka sa iyong tiyan at manganak ka ng isang lalaki at tinawag mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya ibinigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya ay mag-aari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian." At sinabi ni Maria sa anghel, "Paano mangyayari ito na ako hindi nakakilala ng lalaki?" At sumagot ang anghel na sinabi sa kanya, "Bababa ang iyong Espiritu Santo, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya naman ang banal na bagay na ipangapanganak ay tatawaging anak ng Diyos." So, ibig sabihin, yung paglitaw ng seed of the woman, walang lalaki na involved dito na sinipingan si Maria, kundi ito ay kapangyarihan ng Diyos para i-reproduce ang kanyang sarili. Diba? Kasi bilang creator, kaya niyang gawin sa magitan ng kanyang kapangyarihan para lumabas dito sa lupa sa katawang tao. Kasi Diyos siya kasi siya ay creator. Kaya niyang i-reproduce ang kanyang sarili at pumasok sa human race. At ito nga ay si Jesus. Pero pagdating dito sa serpent, o ng tree of knowledge of good and evil, hindi po pwede. Kasi unang-una, hindi siya creator. Siya ay created being lang. Siya ay nilalang lamang ng Diyos. Hindi niya po pwedeng gayahin ng Diyos na kaya niyang mag-create.
kanyang lumitaw sa pamamagitan nito at pumasok sa isang laman. At ito ang tinawag na kanyang anak na si Jesus. Pero pagdating sa kanya, hindi po pwedeng dumirekta siya sa tao. At lalong-lalong hindi siya po pwedeng mag-create ng tao upang panahanan niya. Dahil kinakailangan niya pumasok sa human race. Kasi pag sinabing Satan ay destroyer, binagsak siya sa langit. At nandyan ngayon sa Eden ng Diyos, na napakaganda. Kasi siya ay destroyer, sisirain niya anumang bagay na ginawa ng Diyos. Yan ang ginawa niya dito sa Garden of Eden. Ang una niyang ginawa, minix niya yung tao at saka serpent para siya lumitaw. Ito na nga yun. Kaya si Cain ay pinakilala sa atin na siya ay anak ng demonyo sa magitan nitong serpent na ito na pinasukan niya. Posible ba na pasukan niya yung serpente? Alam niya na ang Diyos ay tumataan sa templo. Hindi templong literal, ayon sa Book of Acts chapter 7. At saka sa 1 Corinthians chapter 6. 3:16 yata ng 1 Corinthians. Know ye not that ye are the temple of God? Alam din ni Satanas yan eh. Alam niya eh. Diba? Kaya lang si Satanas, o espiritu ng demonyo, pwedeng pumasok sa hayop. Kaya pinasukan niya nga yung di ba? One time, naglalakad si Jesus, merong inaalihan ng demonyo. Sabing gano'n sa kanya, ikaw si Jesus, naparito ka baga upang kami palayasin. Ikinasal. Pagkakasot ng mga espiritu nandun sa tao, naglundagan yung mga espiritu, lumundag doon sa baboy, doon sa wine ng gandara. Nakaayaw kainin ng mga Muslim ang baboy kasi may espiritu ng demonyo yung mga baboy. Kaya ayun yun. Kaya dito, dahil gusto niyang sirain ang Garden of Eden, pinasok niya yung serpente. Ito na ngayon yung nangungusap kay Eve. Tandaan niyo, pag sinabi nating serpent, ahas, siya rin ay demonyo. Ayon dito sa Bible. Sa Revelation 12:9, tignan natin na yung serpent at saka devil ay isa. Tinatawag din siyang devil. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. Ahas. Ang tinatawag na Diablo at Satanas. Ang dumaya sa buong sanlibutan, siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Dito sa Book of Revelation, dulo na ito ng panahon na pinag-uusapan natin, pero ibinabalik siya sa nakaraan. Na siya pa rin. Yung nangdaya, kaya nga, yung word na deceiver, nandito pa rin. Di ba? Deceiver pa rin, tago rin sa kanya rito. Kaya lang, ang dinisib niya na rito, dito sa Garden of Eden, si Eve, dinisib niya, si Eva, para makapasok siya sa human race. Ngayon, dito sa binasa natin, buong mundo na yung dinidisib niya. Bakit niya kailangan i-deceive? Kinakailangan niyang i-claim. Diba? Nang lahat ng dinisib niya, ay galing kayo sa akin. Kulang na lang sabihin niya gano'n eh. Hindi niya po pwedeng i-deceive yung mga nakatalaga ng mga anak ng Diyos kasi meron siya ng espiritu ng Diyos. Pero yung madidisib niya, ang lahat ng nilalang nandito sa sanlibutan, kagabi, sana huwag niyong pag-isipan ng hindi maganda yung ipinost ko kagabi. Pinapakita ko lamang sa inyo, ayon sa Bible, yan. At saka sa Revelation 13:8, yun din yun. Lahat ng hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ay madidisib niya. At sila ay sasamba sa kanya. Ay sa Revelation 13:8, yung sasamba sa kanya, yung kanya na tinutukoy dyan, walang iba si Lucifer. Na nandun sa Garden of Eden, na dumisib kay Eve, pinasok niya ang serpente, ginamit niya para magkaroon siya ng katawan, na intermingling yung blood nito. Lumitaw si Cain na anak niya.
Kaya pagdating sa Genesis chapter 6, di ba nakikita? Bakit nilipon ng Diyos ang tao doon sa Genesis chapter 6? When the sons of God saw the daughters of men. Yung sons of God, yan yung mga anak ni Seth na gusto ng Diyos na i-separate. At ang daughters of man naman doon, daughters of men, yun yung mga babae naman, galing sa lineage ni Cain. At nag-meet sila sa Genesis chapter 6. First intermingling, Eve at saka yung serpent. Pangalawang intermingling, yung lahi naman nila doon sa Genesis. At dito nagalit ang Diyos. At hindi na kailanman magkikipagpunyagi ang espiritu ko sa tao. Kasi nag-grieve ang Diyos eh. Kaya nagsisi, ayon doon, di ba? Na nilalang pa niya ang tao. Eh, sabi niya, lilipulin ko ang tao. Noah, gumawa ka ng ark. Lahat ng maniniwala sa iyo, isama mo. Isama mo, sabi niya. Kasi wawasakin ko ang mundo sa magitan ng tubig. Nangaral si Noah, 120 years. Pero bang naniwala kay Noah? Pero 120 years ng ministry. Walang naniwala sa kanya. Pamilya niya lamang yung naniwala sa kanya eh. Yun lang sumama sa kanya sa ark eh. At tignan mo, demonyo pa isa ron. Siya sumama. Demonyo pa isa. Oh, kaya ayun yun. Nag-mix doon sa Genesis chapter 6 yung dalawang lahi. Second intermingling. Kaya nagalit ang Diyos. Di ba? Kaya dito, titignan natin kung paano lumitaw. Ito. Dahil ang Panginoon lumitaw sa pamamagitan ng seed of the woman na si Mary, dito naman siya lilitaw sa pamamagitan ng serpente, sa pamamagitan ng carnal act. Through sex, lilitaw siya. Kaya sabi ko nung nakaraan, ang sex program ay hindi programa ng Diyos. Ito ay programa ni Satanas. Kaya di-require niya, you must be born again. Kasi ang first birth natin, sabi nga ng Bible, hindi makakarating. Lahat ng isinilang ng laman ay laman. At hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Yun ang first birth. Bakit? Kasi hindi niya yan programa. Kaya ni-require niya, second birth, yun ang spiritual birth. Paano isisilang spiritual birth? Kapag maniwala kayo sa mga bagay na spiritual, sa umaga nito, paniwalaan nyo to kung gusto nyo. Dahil ito ang katotohanan. Kaya yan ang paglitaw niya. Ito pa, para malinaw kung paano ba siya lumitaw. Sa Genesis 4:1, may tatlong bata dito na lumitaw. Genesis 4:1, ganito pagkasabi. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi at pinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay pinanganak ang kanyang ang kapatid na si Abel. At si Abel ay nakatalaga, tagapagalaga ng lupa, datapos si Cain ay magbubukid ng lupa. Sa 25, at nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya ay pinatay ni Cain. Tignan ninyo yung salita. Ito, sinulat itong
Bible na ito, para sa kaliwanagan natin, ito ay perfect Bible. Nung ipinanganak niya si Cain, ganyan pagkasabi niya, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. So lahat naman ang nanganak eh. Kahit na illegitimate child yan, nagpapasalamat pa rin sa tulong ng Panginoon na iluwal ko ng maayos. Pero hindi niya sinasabi dito, nang iniluwal niya ay galing sa Diyos. Kasi dito, pagdating dito kay Seth, sinabi niya, at nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa sa pangalan ng at nanganak isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalang Seth, sapagkat binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel. So, ito ay galing sa, binigyan ako ng Diyos. Pero pagdating kay Cain, yun yung sinabing, binigyan ako ng Diyos ng isang anak na lalaki. At ang pangalan niya ay Cain. So, hindi ganon pagkasabi. So, dito, may tatlo na pinanganak dito. Si Cain, si Abel, at si Seth. Pero tignan nyo, yung salitang nakilala, siyempre ang Bible ay holy, hindi na kailangan bang i-ano yun, pag sinabing nakilala, alam nyo na yun ang ibig sabihin nun. Hindi imposible namang ang tagal ng kasama ni Adam si Eve, dito lang niya nakilala. Ang salitang nakilala, alam nyo na yun, kung ano yun. At nakilala ng lalaki si Eva, na kanyang asawa, at siya naglihi, at pinanganak si Cain. O, nakita mo na? At sinabi, at sa muli ay pinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. Pag sinabing, at sa muli ay pinanganak, dito sana sinabi niya, at nakilalang muli. Hindi sinabing nakilalang muli, at muli. Pero pagdating kay Seth, at nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa, so ibig sabihin, dalawa lamang beses na tinabihan ni Adam si Eve. So, bakit tatlong bata ang lumitaw? Sa dalawang beses. At yung isa pa kahalili lamang ni Abel eh. Kasi pinatay nga ni Cain si Abel. Saka muli. So, ibig sabihin, hindi naging nakagawian ni Adam na mag-anak na mag-anak. So, ginawa niya lang yun dahil kahalili nga nito. Dahil nawala na si Abel eh. Kasi hindi po pwedeng mawala yung lahi ng Diyos. Kasi nandyan na yung lahi ni Cain. Lumitaw eh. Nung pinatay niya, di wala na magpapatuloy sa lahi ng Diyos. Nagaling kay Adam. Kailan magpatuloy yung lahi niya, kaya pinalitan siya ni Seth nung pinatay niya si Eve at si Abel. So, dalawa lamang na pagtatabi, bakit tatlo yung anak? Kung titignan natin, kambal ba? Yung Genesis 4:1, sa sinapupunan ni Eve. Paano ito nangyari? Siguro pinirmit ng Diyos sa kaliwanagan ng tao para dito sa Genesis, sa medical record, ito narinig ko na dun sa noong 1963, pinangaral ni Branham. Pero ngayon, mula nung panahon na yon hanggang sa time natin, hindi lang yung nangyari dun sa Norwegian woman, kundi marami nang sumunod pa na nangyari. Tinignan ko sa internet, i-type nyo yung twins, nanganak ng twin na magkaiba yung tatay. At doon makikita ninyo itong Genesis. Posible pala na mangyari yan. Noong panahon ng 1963, mayroong isang Norwegian woman na umaapila ng suporta doon sa asawa niya kasi asawa niya puti. Nung nanganak yung babae, kambal. Ang kaso ay pinanganak niya, puti at saka itim. Ayaw sustentuhan ng lalaki yung itim. Sabi niya, hindi po pwedeng maging akin yan kasi puti ako eh. Bakit yan ay itim? Ayaw niya. Katagalan, umamin yung babae na nagkaroon ng negro na karelasyon. Sa kanya nang galing yung itim. Paano naging kambal?
Ang nangyari pala dyan, ang isang babae, mayroong separate na ova. Na ang itlog niyan ay pwedeng mapertil na magkaibang araw. Yung isa, pwedeng fertile ngayon. After 1 week, or 2 weeks, or 3 weeks, pwedeng mapertil yung isa. Kaya pag nagkaroon ng relasyon sa iba, pwede pa yung mabuntis at magdala ng dalawa na magkaiba yung ama. Ngayon, sa internet, makikita nyo, napakarami na nyo pala. Yun pa lang yun sa ganun na nangyari. At meron pa, multiple na bata na pwedeng lumitaw na magkaiba-ibang araw. Kasi, iba-iba yung pagiging fertile ng itlog